Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, bagong SP na. O yan, bagong Senate President na. Naku po, lahat nagulat sa Senado. Bilis ng karma. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. Ayan mga kababayan at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, sadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin nga po natin ito. Nako, ito pong mga politiko ngayon, no? Imbis na mag-focus sa administrasyong ito, nako mga kababayan, yung nakaraang administrasyon, ang gusto nilang managot, ang gusto po nilang tirahin, at ang gusto po nilang sirain. No, ito mga karibin natin ang mga balita. Unahin na po natin itong si SOG Boying SOG Boying Rimulya. Sabi niya po dito, you have to tell the truth. No, dito po sa mga diskaya, no? You have to tell the truth, the whole truth. Di pwedeng mamili, dapat sabihin niya yung buong kasaysayan. Ayan mga kababayan. So, huling-huli or parang kitang-kita mo sa statement pa lang ni SOG Boying Rimulya na meron siyang gustong sabihin na banggitin nyo naman yung mga Duterte. Diba? Buong kasaysayan, hindi lang yung administrasyong ito. No? Pati yung nakaraang administrasyon ay banggitin nyo. No? Tinabla ng Department of Justice ang hirit na gawing state witness. Ayun, ang mag-asawang kontraktor na sina Pacifico Curly at si Zara Rowena Zara Diskaya sa mga maanumalyang flood control projects. Talagang mahihirapan po silang maging state witness dito. Mga kababayan, na kasi biruin mo sa DOJ hawak po ng DOJ, di ba? Paano ba yan? Kung binanggit nyo kasi yung mga Duterte, pasok na pasok kayo sa state witness na yan. Diba? Kaso hindi nyo kasi binanggit yung mga Duterte, kaya sabi po ni Boying Rimulya, sabihin nyo yung buong kasaysayan, wag lang yung mga ngayon lang na administrasyon. Diba? Klaro na po, ha? Klaro na po ang kanilang intensyon dito po sa kanilang mga pahayag. Okay? At ito pa mga kabayan, hindi lang po si Boying Rimulya, maging si Senate President Tito Sotto. Sabi niya po, asan yung panahon ni Duterte? Bakit hindi niya binabanggit? Ayan na nga. Ginaguide na po kayo, ha? Diskaya, makinig po kayo. Kayong mag-asawa, no? Ginaguide na po kayo. Ito si Tito Sotto, ginaguide na po kayo para maging state witness kayo. Okay? Asan yung panahon Duterte? Bakit hindi niya binabanggit? Ibig sabihin, the keyword, mga karibin natin, para maging state witness sila, ay isangkot ang Duterte. Diba? Sotto nagtataka kung bakit walang listahan ang mga diskaya noong panahon ni Duterte. Napatanong si Senate President Tito Sotto kung bakit walang isinama sa listahan ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa kanilang affidavit na opisyal noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito ay hindi niya matanggap na maging state witness ang mga Diskaya. So yan, mga kababayan, hindi lang po si Sotto, kung pati, di ba sinabi nga natin kanina, ito si Rimulya, no? Banggitin nyo yung buong kasaysayan. Ibig sabihin nyo, sa Senate hearing na yan, dyan sa Blue Ribbon Committee or doon sa Infracom, na may anomalya ang Duterte administration.
Kahit wala, gumawa kayo ng paraan, di ba? Kahit hindi na ninyo na isinama sa inyong affidavit, ay gumawa kayo ng paraan para maisama ang Duterte, state witness na kayo. Di ba? Parang yung ano lang, tingnan nyo parang yung panggigipit lang ng DPWH sa kanila. Diba? Sabi nga ng mag-asawa, no? Wala silang choice, 'di ba? Wala silang choice kung di makisama doon sa kalakaran ng DPWH. Dahil kung hindi nila pakikisamahan o hindi sila magbibigay ng lagay, 'di ba? Ay hindi matatapos ang proyekto. Ganun din ang nangyayari ngayon sa pagiging state witness sana ng mag-asawang ito. There is already a condition, indirect condition, no? Kasi hindi naman nila sinabing, sige, ito talagang condition. Pero kung iisipin mo, diba? Parang ito na yung condition para kayo maging state witness. Banggitin nyo lang ang Duterte, lusot na kayo. State witness na kayo. Yun po ang nakikita ko mga kabayan dito po sa mga pahayag ng mga opisyal ng ating gobyerno. Diba? Anyway, may isa pa po, may isa pa pong nansisisi sa mga Duterte. Kung bakit daw hindi na tayo pinautang ng Japan, ng South Korea. South Korea ba yun? Teka lang, ito. Ito nga, South Korea nga, si Dilima. Sabi po ni Dilima mga kaubayan, no? Duterte, sabi ni Dilima, Duterte, isa sa mga sinisi ni Dilima sa pag-atras ng South Korea para pautangin ang Pilipinas. Ano? Nabasa mo ba yung dahilan? No? Nabasa mo ba yung reason kung bakit hindi na pauutangin ang Pilipinas? Sabi po ng South Korea, dahil baka kurapin lang ng mga politiko. Paano naman na involve ang Duterte? Ito po ang kanyang pahayag mga kabayan. Sabi po ni Dilima, Duterte isa sa mga sinisi, no? Sa pag-atras ng South Korea sa pagpautang sa Pilipinas. Tinawag na nakakahiya ni mamamayang liberal party list Representative Laila Dilima para sa Pilipinas ang ginawa ng South Korea na iatras ang pagpapautang sa bansa. Naniniwala si Dilima na isa ang administrasyong Duterte sa mga naging dahilan kung bakit hindi na nagtiwala ang South Korea sa Pilipinas. Nako po, ano kaya ang nito? Ano kaya ang motibo ni Dilima? 6.8 trillion pesos ang binayaran na natin na utang ni Duterte kumpara sa 1.8 trillion pesos kay Pinoy ayon kay Dilima. Nakakahiya, tama ang South Korea. Ipambili lang ng Lamborghini at SUV ng mga demonyo sa gobyerno at kanilang mga kasabwat na kapitalista. Ang utang na binabayaran ng mga naghihirap na Pilipino. Ayan mga karibyo natin. Gusto mo, hindi mo ba nakikita ang corruption ngayon? Kasi kung ikukumpara mo naman yung pamamahala ni former President Duterte kaysa kay former President Pinoy, no? Wala sa katiting ang kanyang mga ginawa. Napakadami po ng mga pinatayo or mga yung build pa lang, di ba? Walang pandemic noon, Dilima. Walang pandemic. Kaya wag mo pong ikukumpara kasi wala sa katiting yung ginawa ninyo sa administrasyon ni Aquino kaysa po sa administrasyon ni former President Duterte. At ngayon naman po, no? Kung sisisihin mo sa pangungutang sa hindi pagpautang ng South Korea, basahin mo po muna yung kanilang naging statement kung bakit hindi na sila magpapautang para hindi ka naman parang hindi ka nawawala sa
argumento, di ba? Parang napipicture out yung mga karibin natin. Si Dilima, no? Yung isang classroom, no? Yung mga classmate natin, hindi talaga maiwasan na mayroon pong isang classmate natin, no? Na tulad ni Dilima. Yung tinanong po siya, sino ang pumatay kay Jose, for example lang sino ang pumatay kay Jose Rizal? Ang sinagot niya, ay dahil siya po ay pambansang bayani natin. Kaya parang ganun, di ba? Okay. Parang nililiko-liko niya pa. Bago niya tumbukin yung talagang gusto niyang sabihin. Kumbaga out of context itong si Dilima. Bakit hindi mo tingnan, no? Ang corruption ngayon. Bakit hindi kayo mag-focus sa corruption ngayon para ma-solve ninyo yung kalokohang ginagawa ng administrasyong ito? Diba? Anyway mga kakabayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po at eto na nga, pasadahan na po natin ang video ito. Nako, bilis ng karma, school bukol, nait bulaga sa Senado. Cayetano, bagong speaker na naman ng taong bayan. Ayan mga kakabayan, ito pakinggan po natin to. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senator Bato de la Rosa tila sumabog na sa galit at harapang binulgarang Senado sa pamumuno ni Senate President Tito Soto na umamin mismo sa pagsunod di umano ng Senado sa kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez na ayon sa ilan nating mga kababayan, tila lumalabas daw ngayon na ang Senado sa ilalim ng liderato ni Itbulaga Tito Soto ay tila sunod-sunura na lang umano sa kung ano ang gusto ni Speaker Martin Romualdez. Kaya tanong tuloy ng taong bayan kay Tito Soto, di umano'y naging tuta na lang ba ito ni Speaker at ng Kamara? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, Senator Bato kumontra sa pagsunod ng Senado sa gusto ni Romualdez. Kwestiyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang naging desisyon na ilipat si dating DPWH Engineer Brice Hernandez sa PNP Custodial Facility sa halip na manatili ito sa Senado. Matatanda ang ipinasight in contempt si Hernandez matapos umanong magsinungaling sa pagdinig kaugnay ng anomalya sa flood control project. Ayon kay de la Rosa, hindi dapat sundin ng Senado ang kagustuhan ni Speaker Martin Romualdez at ng Kamara. I quote, ang dahilan kung bakit hiningi ng Speaker na huwag sa Senado ikulong si Brice Hernandez ay dahil sa takot na maimpluwensyahan siya ng sinumang miyembro ng Senado. Sila mismo ay takot sa kanilang ginagawa, hindi gawain ng Senado ang mang-impluwensya ng resource person. Gawain yan ng House of Representatives. Unquote. Narito ang full video kung saan umani ng samot-saring reaksyon sa mundo ng social media. Sabay-sabay nating panuuri ng full video. Alam mo ngayon nga, ladies and gentlemen, sa social media nagulat ako kasi rati nagagalit yung iba sa akin pag sinasabi kong si Cayetano, di ba? Totoo. Maraming nagagalit sa akin noon O sasabihin nila, lalong-lalo na yung propaganda nung luka-luka. Naalala nyo? May propaganda yung luka-luka dati na tungkol kay Cayetano di ba? Tapos ngayon, nananawagan ng mga iba't ibang page na palitan na si Soto at si Cayetano ang ipalit. As a matter of fact, papakita ko sa inyo ito kasi eto, ako hindi hindi ko pa nga sinasabi wala pa akong post tungkol dyan Nagulat lang ako kasi nakita ko sa mga iba't ibang post at ibang vlogger, etong ganito, yan. Gusto nilang papalitan talaga si Cayetano, si Soto kay Cayetano, di ba? Bakit gusto nila si Cayetano? Kasi nga, si Cayetano, yes, he could be a Duterte secretary before and he belongs to the minority, pero pag tumingin po siya, very objective. Tapos titingnan nyo ito, pinaboboto nung isang page. Tingnan ninyo Papakita ko sa inyo yung naging botohan dito. Ito.
na naging botohan. 93,000 na nagsasabing gusto na nila si Cayetano. Dati-rati ayaw nila eh. Ito naman sabihin yung I told you so. Oh, ano ba yung yung may gusto lang kay Soto? Chichi. Hindi ho yung pangalawa, ewan ko nga bakit meron pa yung pangalawa eh. Yung lang, 4,000 lang. Kay Cayetano 93,000. Ganyan no ang nangyayari, pero hindi ko maintindihan. Bakit ang mga politiko natin ngayon nagbubulag-bulagan na sa katotohanan? Ang mga politiko natin ngayon talagang wala na, parang hindi na nakikinig sa mamamayan. Iyan ang katotohanan. Ang sa kanila, yung interes maprotektahan. Yung kanilang Panginoon, yung pangalang hindi pwedeng manggitin, ay dapat nang maprotektahan. Hindi, alam nyo kung bakit? Speaking of Panginoon mga kababayan, no, eto, kapapasok lang na balita. Nako po, si Speaker Martin Romualdez, eto po, sabi niya po dito, I don't think that filing charges is being considered right now. Ito po ay patungkol mga kabayan sa pagsasampa ng kaso laban sa mga diskaya sa kabila ng pandadawit sa kanila o sa kanya sa maanumalyang DPWH project. Ayan mga kabayan. Diba, mukhang mababaliktad pa kung sakasakali, di ba? Kung sakasakali pong kasuhan ni Speaker Martin Romualdez, itong mga diskaya ay mababalik patuloy ngayon ang sitwasyon. Imbis na maparusahan kung sino ang mastermind, yung nagsiwalat pa yata ang makukulong mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan? Ito po ang komento ng ating mga kababayan. King of Crooks, ang Kapalmoks. Okay. Dapat ikulong tong hayop na to no? Sana unawain ang problema ng bayan. Kayo ang dahilan at ang iba niyong kasamahan sa mababang kapulungan ang mga kaguluhan ng sa bansang ito. Dahil sa magagawa nyo ng manipulahin, nagagawa nyo ng manipulahin ang proyekto, lalo na ang budget sa flood control. Kahit anong pagtanggi gawin nyo kahit anong gawin yung pagtanggi, alam na ng taong bayan ang katotohanan para sa ikatatahimik ng bansa. Marapat na kayo'y mag-resign sa inyong posisyon. Huwag kapit tuko. Ayan, kapal ng mukha mo, antayin mo, malapit na. Taong bayan lulusob sa'yo para bumaba ka sa pwesto mo. Huwag ka sana matulad sa bansang Nepal at Indonesia. Ayon po yan kay Leno Macapagal. Ito mga kababayan, patuloy po tayo dito. Sabi ko nga sa inyo yun na yung, di ba yung kinikwento ko sa inyo, yung general? Yun na yung general Pag yun nadali, yung hari, Devils, huling defense na yung general. Yung sino yung general? Yung pangalang hindi pwedeng banggitin. Sino ang tatamaan? Yung hari. Kasi again, eto bakit ba pinupunto natin na si Marcos pa rin ito? Ladies and gentlemen, hindi niya nakikita na ang may kasalanan itong pinsan niya. Sabi ko nga dalawa lang Tanga siya o kakuntsaba siya. So yan mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.